last year SONA po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kayo. And then according to him, ma'am, he's the one na nag-expose about corruption, especially po sa platform control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon ng mga nakaraan ang may nagawa tungkol dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-frozen na asset. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost project yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects, no? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa corruption sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions. Na alam mong yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pa nilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh. Walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa SONA po niya, nabanggit po niya na malapit na daw or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang mag-serve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So, bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng SONA? Correct. Hindi na tayo VP Inday, VP Inday, maraming salamat. Lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, from first 2 minutes, it was mentioned and may allude na malapit na daw masampahan nga po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayaring ito. Ngayon, kung halimbawa ito'y napakalaking mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang ang sinabi? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagaganda. Ano ibig sabihin ng SONA?
pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating bansa. Sinala kay Martin Romualdez. Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo, Ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng Presidente na sasampahan na siya? Hindi man nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit. Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Sir, so far po, kamusta po kayo ngayon sir na gumugulong na po yung process po dito sa Sandigan Bayan regarding nga dito po sa ina-allege sa inyo? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, dito? Ito. And hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And ako nga nagulat na si Manny Bonoan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And, siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprive ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maiaalis sa akin na maiisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Mag-file ng motion para maka-attend po sa impeachment proceedings. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahad ko ang katwiran na legal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Senator, how Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito, hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatungan na hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa 3 na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako eh. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, iti-take up ng Senado yon at ng impeachment court.